sarili at samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. Tayo po ay yuko at gawin po natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa mga oras na ito, ay hinihiling namin na ibaba mo sa amin ang iyong banal na Espiritu. Manahan ka po sa bawat isa sa amin upang lubos namin maunawaan ang mensaheng nais mong ipaabot sa bawat isa sa gabi ito. At padaluin mo, Panginoon, sa bawat isa ang iyong pagpapala. Ito po ay samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo at sa pamamagitan ng Inang Birheng Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. To start with, I would like to reiterate our annual theme for 2024, which is Lift High the Lord our Banner. Now this was based on Exodus chapter 17, verse 15. And Moses built an altar and he called it Yahweh Nessi, which means the Lord is our banner. And why we consider the Lord as our banner? My dear brothers and sisters, the Lord is our banner because we declare who God is in our lives and what He has done for us. Amen? And also, the Lord is our banner because He gives us an identity. And our label is, we are God's children. Naniniwala po ba tayo? That we are God's children. Nakasaad sa unang aklat ng Juan, Kabanata 3, Talata 1. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Diyos Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon na ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi nakikilala ng mga makasalimutan ay dahil hindi nila kinikilala ang Diyos. But how can we know that we are God's children? Paano natin malalaman na tayo na ay anak ng Diyos? We are God's children if we believe. Higit sa lahat kung tayo ay naniniwala na tayo po ay anak ng Diyos. And this belief that causes us to surrender our lives to Jesus as our Lord and Savior, our owner and Creator. For it is a way of identifying ourselves as the unified followers of Christ. Amen? For this year, the themes we have, we have three key points ang ating theme for this year. And number one, doon kanina nakita natin, God our banner. No, pag sinabi ko natin God our banner, this means He is the only one we will follow. But following Jesus only begins when we respond to the call to repent and believe in the gospel. Kung tayo po ay naniniwala sa mga salita na nakasaad sa ating banal na aklat, alam naman natin po ang bawat isa. Ako po, kumukuha ako ng lakas sa bawat araw sa mga salita ng Diyos na nababasa ko. At yun po ang nagbibigay sa akin ng panibagong pag-asa. I hope nawa tayo lahat ay gamitin po ang ating paniniwala dahil sa the moment na maniwala tayo, yun na po yung sinasabi natin na kinukonsider natin ang Panginoon as our banner. Pag sinabi natin banner, tinataas natin
Minawagayway at tayo po ay nagagalak na ipaalam sa lahat. Hindi po tayo nangingi, nahihiya, or ibig sabihin, ito po ba ay pagpapakita na tayo ay talagang sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon. The good news that God loves us has taken the initiative to reconcile us to Himself by giving His Son to atone us for our sins, awakens us to God's grace, and moves us to want to live for Christ and follow Him. Nung pangalawang key point ng ating pong theme for this year, we are His witness. Pag sinabi po natin, we are His witness, we need to show God